May kilala ka bang bumili ng lupa tapos nung ipaparehistro na, biglang lumabas, iba pala yung may-ari? O kaya naman, bumili ng lupa tapos nung pinuntahan yung location, meron na palang ibang mga nakatira. Nako, malaking problema yan. Hindi ito urban legend. Ito ay tunay na nangyayari sa totoong buhay. Kaya kung balak mong bumili ng lupa, huwag na huwag kang papasok ng walang alam. Ang tawag dyan, due diligence. You need to do your due diligence before buying a land. Ito ay proseso kung saan you will do some verification, mag-iimbestiga ka at i-check mo muna ang property bago ka maglabas ng pera. Bago mo talaga finally bibilhin yung lupa para protektado ka at para sa'yo talaga papunta ang property na bibilihin mo. In this particular video, we will talk about general and practical tips before buying a land. Number 1, verify the title and ownership. Obtain a certified true copy of the title from the Register of Deeds. Ensure that the title is genuine, free from alterations, and matches the property being sold. You have to check for encumbrances, liens, or any adverse claims annotated on the title. The law generally allows buyers to rely on the face of the torrent's title, but this is not absolute, especially if there are red flags or the property is in another's possession. Mga kaibigan, kailangan kunin mo muna ang certified true copy ng titulo sa Register of Deeds. Dito mo malalaman kung ang lupa ay tunay at hindi peke o double titled. Tingnan kung may mga encumbrances o utang na naka-annotate sa titulo tulad ng mortgage, lease pendants, or adverse claim. Practical example. Halimbawa, may nagbebenta sa iyo ng lupa na sinasabing malinis ang titulo, pero nung kumuha ka ng certified true copy, may nakasulat pala na mortgage in favor of Rural Bank of Davao. Ganyang example, ibig sabihin, nakasangla pa pala ang lupa. Kapag hindi ito binayaran ng may-ari, maaari itong ma-foreclose kahit ikaw na ang bumili. Kaya tandaan, huwag umasa sa photocopy lang. Dapat certified true copy mula sa ROD. Another example, kung ang lupa ay nasa pangalan pa ng patay, kailangan mo muna actually kumuha ng extrajudicial settlement o court proceedings bago ito maibenta legally. Kaya huwag na huwag kang umasa lang sa photocopy ng titulo, pumunta sa ROD mismo para makakuha ng certified true copy of the title. Number 2, conduct an ocular inspection. Personally inspect the property to confirm its boundaries, improvements, and actual possession. If someone other than the seller is in possession, investigate their rights and claims. Again, let me give you a practical example. Isang buyer ang bumili ng lote sa halagang 1 million pesos dahil sinabing bakante at malinis ito. Nang puntahan niya pagkatapos ng bintahan, may nakatira palang pamilya na mahigit 15 years nang nandoon. Yun pala, sila ay tenants ng dating may-ari. Ngayon, hindi niya mapaalis ang mga ito hanggat walang due process. Kasi sa batas, hindi ibig sabihin na ikaw na ang may-ari at nasa sayo na ang titulo, basta-basta mo na lang silang papaalisin. There is a legal procedure for that. Ngayon, kapag pagpunta mo, merong mga tao, ano ang dapat mong gawin? Kapag may taong nakatira doon sa location, kausapin mo sila, tanungin mo kung kanino sila nagbabayad o kung may karapatan ba silang manatili sa property. Dalhin mo ang survey plan at i-check kung ang nakikita mong lupa ay tugma sa nasa titulo. Again, baka iba pala ang lupa na pinapakita sa iyo. Number 3, investigate the seller's authority and capacity. Confirm the seller's identity and authority to sell. If the seller is a corporation, a partnership, or acting as an agent, check board resolutions, special power of attorney, or other authorizations.
If the seller is married, please ensure spousal consent. You have to obtain it and it must reflect in the deed as required by law. Kung individual seller, siguraduhin siya talaga ang nakapangalan sa titulo. Kung may asawa, kailangan may spousal consent, lalo na kung conjugal property or absolute community of property ang ibinibenta. Kung korporasyon o partnership, hingiin ang board resolution o special power of attorney na nagpapatunay na may authority siyang magbenta. Practical scenario. Isang buyer ang bumili ng lupa mula sa isang lalaki na may asawa pero hindi pinapirma ang asawa sa deed of sale. Naku, problema ang aabutin niyo sa dokumento ninyo. So ang mangyayari, nung nalaman ng asawa niya, question niya ang bentahan. At dahil dyan, maaaring mapawalang bisa ang deed of sale sapagkat wala itong consent ng kanyang asawa. Ano ang dapat gawin in that particular instance? Hingin ang valid IDs ng seller at ng asawa kung kasal. Kung agent lang ang kausap mo, humingi ng notarized special power of attorney na talagang nagsasabi specifically na authorized siya magbenta sa ngalan ng may-ari. Kung corporation naman, hingiin ang board resolution at secretary certificate na may approval sa pagbenta ng lupa o ng property. Number 4. Check for tax compliance. Request tax declarations and receipts to verify that the real property taxes are up to date. This also helps confirm the seller's claim of ownership and the property's assessed value. Hingin ang tax declaration at real property tax receipts mula sa munisipyo o city assessor's office. Tingnan kung sino ang nakapangalan sa tax declaration, dapat tugma ito sa titulo. Siguraduhin ding bayad ang buwis o amilyar hanggang sa pinakabagong taon. Practical scenario, may bumili ng lupa, mura lang daw kasi nga rush sale. Nang magpaprocess ng transfer, nalaman niyang may 50,000 pesos unpaid real property tax. Hindi niya alam na siya pala ang kailangang magbayad bago mailipat ang titulo. Ano ang mga dapat gawin? Huwag tanggapin agad ang alok kung hindi pa updated ang buwis. Pumunta sa City Treasurer's Office o Municipal Treasurer para magpa-verify ng tax balance. Magpa-issue ng tax clearance certificate bago magbayad sa seller. O kaya naman, maaari nyo itong gawing bargaining chip upang ma-adjust ang selling price ng property. Number 5. Secure a survey and verify boundaries. Engage a licensed geodetic engineer to conduct a relocation survey if necessary to confirm the property's meets and bounds match the title and tax declaration. Mag-hire ng licensed geodetic engineer para mag-conduct ng relocation survey. Ang survey ay makakatulong para malaman kung tama ang sukat, location at boundaries ng lupa. Malalaman din ito kung may overlap sa katabing lote o kung may bahagi ng kalsada, sapa o easement na sakop ang lupa. Practical scenario. Isang buyer ang bumili ng 300 square meters na lupa ayon sa titulo, pero nang ipa-survey niya ito, 250 square meters lang pala ang actual na lupa. Yung 50 square meters ay ginawang barangay road. Hindi niya alam dahil hindi siya nagpa-survey bago bumili. Kaya naman, laging magpa-relocation survey kung luma na ang titulo o hindi mo kabisado ang lugar. Dalhin ang technical description, lot number, TCT number at bearing sa surveyor para ma-plot ng tama. Siyempre, ayaw naman natin na magbabayad ka ng tamang presyo, yun pala ang liit-liit pala ng lupa sa actual. Number 6. Ensure proper documentation. Deed of sale or any deed of conveyance must be properly notarized and ensure all required information is complete, including the full names, civil status, and addresses of the parties and a clear description of the property. Make sure all the necessary attachments are available. Obtain receipt for your payment. Ang deed of absolute sale ay dapat notarized ng isang lehitimong notary public, kompleto ang buong pangalan, civil status at address ng buyer at seller. Maliwanag ang paglalarawan ng property. May acknowledgement receipt para sa bayan. Dapat ding isama ang mga attachments
tulad ng OCT or Original Certificate of Title or TCT, Transfer Certificate of Title, tax declaration, valid IDs ng mga parties, and latest tax receipts. Practical scenario: may bumili ng lupa gamit lamang ang isang deed of sale na hindi notaryado. Nang mamatay ang seller, pinasok ng ibang kamag-anak at sinabing fake daw ang dokumento. Dahil hindi notarized at walang supporting attachments, nahihirapan ang buyer na patunayan ang kanyang karapatan. Kaya naman, huwag kang makontento sa isang simpleng kasulatan lamang. Ipanotaryo agad at siguraduhing verified ang notary public. Ang pagnotaryo ng inyong deed of sale ay hindi basta-basta lamang. Ito ay napakahalaga because it makes your document a public document. And if a document is notarized and is a public document, it enjoys presumption of regularity. Mahirap i-question ang notarized document. At hindi rin marerehistro sa Register of Deeds kung ang deed of sale mo ay hindi notaryado. Number 7, register the sale promptly. It is very crucial na dapat asikasuhin mo na kaagad ang pag-process ng pagbili mo ng lupa. Kailangan i-process mo na siya sa BIR at sa ROD. Register the deed of sale with the Register of Deeds to transfer the title to your name. Registration is what binds third parties and perfects your ownership under the Torrens system. Pagkatapos mapirmahan at mabayaran ang deed of sale, kailangan iproseso mo na agad ito sa BIR at kailangan bayaran ang mga buwis o anumang fees na kinakailangan at iparegister sa Register of Deeds. Ang registration lang ang nagpapatunay ng ownership mo sa ilalim ng Torrens system. Hanggat hindi pa nakarehistro, nasa pangalan pa rin ng seller ang lupa. Ito ay para mas maging protektado ka at maiwasan ang double sale. Practical scenario: isang buyer ang bumili ng lupa at hindi niya agad ito na iparehistro. Makalipas sa ilang buwan, naibenta ulit ng seller sa iba at ito ang nagparehistro ng lupa. Ang korte ay kumampi sa pangalawang buyer dahil siya ang unang nagparehistro. Maaari itong mangyari, generally. Tandaan, maaaring pwede natin ipaglaban ang ating karapatan. Pero gusto mo ba na ma-hassle ka pa sa mga kaso? Kung pwede namang maagapan? Kaya naman, pagkatapos ng bayaran, ihanda agad ang mga dokumento at iproseso mo na ang registration sa pangalan mo. Sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. Paalala lamang sa mga gustong bumili ng lupa, pag-aralan nyo muna, i-check nyo muna ang titulo, please check the property para hindi po masayang ang perang pinaghirapan natin. Walang maloloko kung walang magpapaloko. It's very important to know your rights and to do your due diligence. Yun lamang po for this video. God bless everyone.